Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Bisdak Reaction TV. Bigyan natin ng reaction ang tarot card reading ni Madam Bertudes kay President Bongbong Marcos at VP Sara at sa taong bayan ngayon. Una, pera ang punot dulo sa kaguluhan sa bansang Pilipinas ngayon. Pangalawa, may darating na pag-asa at ito ang susunod na pangulo sa ating bansa. Pangatlo, Pangulo super stress na sa situation sa ating bansa. At sino itong siyam na tao na makukulong dahil sa corruption? Pang-apat, nakita sa barahan ni Madam Bertudes na may patayan na magaganap. Pang-lima, Senator Bato de la Rosa nanganganib ang buhay nakita din sa tarot card reading ni Madam. Pang-anim, Pangulong Bongbong Marcos mahirap kalabanin, siya ang humawak sa kapangyarihan. Pang-pito, kaguluhan sa palasyo pagbagsak sa bansang Pilipinas ayon sa baraha. Pang-walo, ang pagbaba sa palasyo na may kapangyarihan sa ngayon. Pang-siyam, may makukulong na maliit na tao pero ang malaki ay hindi dahil may pera ayon sa tarot card. Pang-sampo, isang matandang presidente na taga-ibang bansa ay tumulong sa bansang Pilipinas at ito ay kaibigan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, hindi na natin patagalin pa ito na ang hula ni Madam Bertudes kay President Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte at sa taong bayan. Tingnan natin ang ating makikita sa takbo ng bansang Pilipinas, no? Sa ngalan ng administrasyong Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos, na? So this is the card. I picked the card, 3 cards para ma-show ko sa inyo kung ano yung nangingibabaw na enerhiya. So malinaw na malinaw dito ang kilabot, nakakatakot at hindi maganda mangyayari at mangyayari pa at the end of the year 2025. And then continuous yan by 2026. First quarter, mga sariwa pa rin yan. Okay. Ito mga nawawala o nakikita dito, ang nangingibabaw na enerhiya, dito ay ang nakikita natin ay hook. Ibig sabihin, ang mga pinanghihinayangan ng mga taong bayan, kayamanan at mga yaman ng Pilipinas, bumagsak, ang laking kalugian ang nangyayari sa ating ekonomiya sa lahat ng mga nangyayari sa ilang taon na mula 3 years na lalong naghihirap. Imbes na okay na, lalo pang nahirapan. So, panghihinayang at pagluluksa ng mga taong bayan at malugod na kalungkutan. Kaya, wag po kayo maguluhan ng mga ka-Bertudes dahil nakikita dito yung kahinayangan ng mga taong bayan, lahat ng mga tao sa nangyayari dahil sobrang dirty, sobrang dumi, sobrang palpak at sobrang hindi maganda ang nangyayari sa ating bansa. No? Ang daming mga negosyante ang nakikita ko na mawawala at mawawalang tiwala sa ating bansa. So, ang daming transaksyon or tinatawag natin na kalugian. No, natatakot ang mga investor na mag-invest sila dito sa ating bansang Pilipinas. So ito yung makikita nyo rito, napakadami, no? Isang tao lang, pero ang involved, pero ang nagko-control, pero ang sinisisi. Alright. Judgment. This is the higher energy for judgment. Maraming husgahan, nanguhusga, at kanya-kanyang mga judgmental, no? Ang mga tao. Kaya napakalaki ng problema ng bansang Pilipinas tungkol sa malaking halaga ng kaperahan o kayamanan ng ating bansa. So ito, ang pinakamalaking goal o general function na umiiral sa kaguluhan ang malalaking pera na nawawala. Lalo na sa mga issue ngayon na napapanood nyo, nakikita nyo, na papanood nyo sa iba't ibang platform ng ating social media platform, no? Kaya makikita nyo dito ang super laki ng problema about ang kaguluhan nagmula talaga sa kaperahan o pera or financial. Mga confidential funds, mga budget, any kind of involving yung talagang pusa pera, no? Kaya wala. Nasa mga kamay na ng may powers ang
ang malaking halaga ng pera, no? Maring that's the leader, no? Nasa mga makapangyarihan ang pera ng taong bayan at ng buong bansang Pilipinas. So, did you get the points? Okay, I picked the cards, 7 cards for kung ano na yung mga nangyayari. Okay. So ito may mga laman tong sasabihin ko sa inyo, but this is the general lang yung mga sasabihin ko, no? Kayo nang bahala magbuo-buo sa isip nyo at magbuo-buo ng mga sangkap ng mga may katotohanan sa inyong mga nasasaksihan at napapanood nyo sa social media platform, na. Kaya wag kayong magugulahanan mga kabartudes dahil unti-unti naman na mapapagtanto nyo rin ang mga ilang katotohanan. At siyempre, hindi mananaig ang kasinungalingan sa katotohanan at ang kabutihan ay mananaig kesa sa kasamaan. Kaya, eto, in general ha, makinig kayong mabuti. Okay, may isa pa rin humahawak ng pag-asa. Unexpected happen, maaaring ito yung mga next president. Ano? Hindi ako magtutukoy kung sino ang next president, pero ito na nakikita ko, may hawak tayong pag-asa tungkol sa next president. No, that is the family tree, or tinatawag natin na dynasty. Ano? Ayan ang pinakamalakas ko nakikita, nalalagasan ngunit hindi mauubusan. That is the powerful hands from person na nakikita ko na susunod na presidente. No? Kaya wag tayo mawalan ng pag-asa. That is the dynasty. Dynasty yung susunod na presidente, no? Kaya tingnan natin ang mga susunod na card na sinasabi mahanap at nahanap na rin ang kaliwanagan. Patuloy pa rin naghahanap ng kaliwanagan, kasagutan sa mga katanungan at kaguluhan dyan sa mga senado, mga congressman, mga senate natin na nagkakagulo dyan, marami pagtatalo. Pilit pa rin, mayroon pa rin mga tao na hinahanap ang tunay na katotohanan at kaliwanagan sa kaguluhang nagaganap dito sa ating bansa. And next card is dahil sa tumatagal ang mga solusyon dahil din sa mga taong lutang at maraming mga bubonics o tinatawag natin syunga-syunga na may mga bayaran, may mga nagpapabayad, may nakikigulo, nakikisawsaw dahil dyan sa mga taong syunga na kaya bumabagal ang sistema ng pagresolba at pag-aayos ng mga problema. Next, patuloy pa rin na tatakbo ang career ng ating bansa, ngunit may isang lalaking bata ang muling tatakbo at lalaban. Hindi ko alam kung sino tong lalaking bata na to na nasa kongreso. Maaring ito ay biglang sumikat at magkaroon ng paghihiganti. Yan. Kayo lang bahala mag-isip ha. And next, super stress na ang ating Pangulo dahil ang admin niya or ang kanyang ginagalawan ay may system or may sign na maraming makukulong o makukulong. Maring mauna ang pinakamaliliit pero meron ding mananagot na mas malalaki. Sila ay mga 2, 4, 6, 8, 2, 4, 5, 9 person. Ayan. Abangan niyo yan, 9 person na yan na maaaring may pangalan at makukulong or maapektuhan ng kaguluhan. No? Magkakaroon ng mga patayan, magkakaroon ng mga threat ng mangyayari ngayon. Kaya marami pa rin talaga ang ayaw sumunod sa batas, sa totoong batas at sa tamang batas at walang kinatatakutan sa batas. Kaya piliin nyo kung sino yung susunod nyong iboboto sa susunod na election dahil para hindi kayo malinlang. Alam nyo na kung sino yung sira ang pangalan at may mga record sa mga record list, lalo na sa mga involved doon sa flood control at mga nagtatanggol ng mga mali o nagtatanggol ng mga katiwalian sa ating bansa. No? Ang mga pamamalakad. Nanganganib ang buhay diyan ni Senator Bato de la Rosa, ngunit magkakaroon ng kasabayang mga panganib na patayan or tinatawag natin na mga threat. Ayan, ano? Labanan. Tulad ng sinabi ko sa inyo doon sa last ng tarot card video ko na after nyan, sila rin ang mag-aaway-away, sila rin ang magsisisihan, at sila rin ang pwedeng managot at panagutin ng taong bayan na ating mga namumunong mabubuti. Kaya suportahan natin ang mga pinaglalaban ng katotohanan, kabutihan at sumusunod sa tamang batas at sa totoong batas. No?
Ayan, isang King of Swords, ito na yung God of War. Kaya mahirap kalaban din si President Bongbong Marcos sapagkat siya pa rin ay maraming strategy or tinatawag natin na maraming mga kayang gawin dahil he is a very powerful and about the money power, no, or power, makapangyarihan sa pera at makapangyarihan sa kanyang katungkulan, no? Kaya ingat, pray mga kabertudes dahil marami kayo, alam ko na naguguluhanan palagi at sumasakit ng ulo sa kakapanood ng mga nababasa yung title diyan sa mga iba't ibang klase ng vlogger at kaguluhan ng anti-Duterte at anti-Marcos. Ako po ay hindi rin ako wala akong pinapanigan sa kanila kundi ang katotohanan lang at gumigit na ako kung ano ang mas nakikita at may nakikitaan tayo na kabutihan at katotohanan na mayroong pa tamang paglilingkod sa ating bansa at malasakit sa ating mamamayang Pilipino. Kaya wag po tayong mag-atubili na mawalan ng pag-asa. May pag-asa pa po. Ngunit unti-unting babangon tayo sa 2026. So atingnan natin yung mga tanong nyo, no? Kasi mayroong mga nagtatanong sa akin sa comment section. Okay. Focus lang kasi marami akong mga kabisihan sa personal. At ako ay nakapokus at busy palagi. Kaya hindi nyo ako nakikita na palagi nagbablog. Ayoko ma-involve sa mga kaguluhan ng mga negatibo. Bawal sa akin ang mga lupay-pay. Always panalo, always tagumpay. Happy lang, good vibes lang para akit swerte. At akit panalo. Yan. Sa mga nagtatanong sa akin sa comment section, ito yung tungkol sa update natin sa Pilipinas. Ano na ba talaga ang nangyayari in general sa ating bansa sa ngayon? Last quarter of the year 2025. Okay, I picked the card, one card. This is the card. Ayan po ang mangyayari. Babagsak na Pilipinas. Babagsak na rin ang ekonomiya. Lahat. Very negative. Very bad. Kasi yung nasa palasyo, kung makikita niyo to, babagsak na ang palasyo. Babagsak na rin tao. Maghiwa-hiwalay. So, I mean to say, maaari 50-50 na talaga mapapalitan ng ating Pangulo na si President Bongbong Marcos dahil din sa kaguluhan at involving dyan sa palasyo. At may magpapabagsak at babagsak. Maaring hindi yan inaasahan at ang nakatakdang tadhana lamang ang makakapag sabi niyan dahil ang tadhana at ang panahon ang pinakamahirap kalaban. Kaya sa mga tao na nagdarasal or prayer warrior, tuloy-tuloy nyo lang yan, mga warrior prayer tayo, at tayo ay magdasal palagi. Kasama nyo ako sa nananalangin palagi na maiayos natin ang kalagayan ng ating bansang Pilipinas, pati ang currency ng ating mga pera at or peso doon sa mga nagaganap ngayon, no? Kaguluhan, ang nangyayari ay kaguluhan sa Malacanang. Ayan, sa palasyo. Kaya magbabagsakan na ang mga nasa palasyo. Alright? Kaya sa mga ayaw makinig dyan, bahala kayong manginig. At the end, doon din ang punta niyan. Na, may bababa at bababa sa palasyo. Magkakagulo, masunog, or magkakaroon ng kaguluhan sa palasyo. Maaaring masunog, or maaaring tamaan ng anumang kaguluhan o himagsikan ng mga taong bayan at kaguluhan. Maraming magaganap na issue o mababalita tungkol dyan sa palasyo. Kaya tandaan nyo yan. Alright? Next question. Maaga bang magiging presidente si President BP Sara Duterte, Vice President BP Sara Duterte, magiging presidente na ba siya? Sa mga nagtatanong sa akin, ito po ang sagot. I think, yes, but 80% and 20%, maaga, may pag-uusap, may pagpaplano about daan din sa labas ng Malacanang. Mayroong mga pag-uusap para maging successful ang pagiging pagpalit ng ating Pangulo. Maaaring hindi yan ngayon taon, dahil swerte ni President Bongbong Marcos na hindi siya mapababa this year, pero meron siyang continuously. Nag-uunahan kasi sila kung sino ang bababa, kung sino ang pababayan, pero sino ang papalit at makakapalit agad. No? Kaya 80% na maging handa na si President BP Sara Duterte sa kanyang maagang pagpapalit sa ating Pangulo o pag-upo. Ngunit mapanganib at magkaroon ng mga di magandang threat. No? Kaya ubusan ng lakas, ubusan ng tapang, ubusan ng mga kaalaman at karunungan
At diskarte, strategy nila yan, kaya for politics, why politika, or mga politiko na yan na nag-aano sa mga politics. Alright? Kaya meron pa nga pag-uusap para sa susunod na presidente. Alright? And next card, may mga nagtatanong na makukulong ba ang mga may mahuhuli bang isda at makukulong ba ang mga nasisisi o nalalaman na mananagot sa katiwalian o involved dyan sa mga nangyayari about sa mga malalaking halaga, flood control or else the mga pagkamal ng mga kabal ng pera ng bayan. So tingnan natin kung may makukulong ba, may mananagot ba. Knight of Sword. Medyo may hirapan 50-50 kasi lumalaban sila, no? Sa mga naguguluhanan, sa mga nasasabi sa akin kung may makukulong ba. Actually, may makukulong pero maliliit, pero lumalaban ang mga malalaki. Kaya may hirapan makahuli ng malaking isda kung hindi makikipagtulungan o compress ang taong bayan at ang kapangyarihan ng mamamayang Pilipino na magkaisa, no? Kasi mabilis ang mga pangyayari at paglaban-laban nila, magkakaroon ng mga ganyan. Maaring may managot, pero hindi sapat yun at hindi ikatutuwa ng iba ang mangyayari sa mga mananagot at makukulong. No? Dahil napakabilis ng mga pangyayari. Parang lalaban muna. Alam, patay kung buhay kung buhay. Kapag pinilit, patayan na. Parang gano'n ang mangyayari sa kanilang awayan. No? And next card, as in, anong gusto niyong itanong natin? So, itatanong natin kung makakabangon pa ba ang bansang Pilipinas? So, tignan natin kung makakabangon pa ba ang bansang Pilipinas. Ano? May mamamagitan at meron tayong pagbangon. Huwag kayong mag-alala dahil may isang matandang mas powerful na tutulong din sa kapwa isang liderato na powerful. Ano? Nasa mas nakatataas at mas makapangyarihan sa magagandang diskarte at pagpapaalis ng mga kahirapan sa ating bansa. No? May pag-asa naman po na makabangon ang ating bansang Pilipinas, pero tutulungan tayo ng mga presidente sa iba't ibang bansa, lalo na yung may president dito kung nakikita sa number of 4, mga malalaking kaibigan na presidente ni Pangulong former President Duterte. Yan ang nakikita ko, no, mga matatanda or pangulo o liderato yan na veterano or handang sumuporta sa pagbabago ng ating bansang Pilipinas.